Hi guys, sa lahat na makakapanood nito, huwag yung gagayahin yung ginagawa kong sample na paghiwa sa palad, no? Dahil yung knife natin dito, wala talagang katalim-talim yan. Bilog na bilog talaga yung talim ng knife natin. Kahit sibuyas, hindi kayang hiwain yan mga idol. Kaya panoorin nyo mabuti kung paano gagawin natin dyan. Ang diskarte ko sa paghahasa mga idol, ano? Inuna ko na yung makinis mga idol. Kasi kala ko, kaya ko nang habulin yung pinakang talim dyan. Kaya binaliktad ko talaga yung hasaan natin dyan. Doon ako sa magaspang nagasa mga idol. Pero mahirap pa rin talaga. At talagang uubos tayo ng isang oras mahigit dito, nagtitinda tayo, kaya ginamitan ko na talaga ng grinder yan mga idol para matanggal natin yung pagkabilog ng talim natin, makagawa tayo ng bevel at madali nating mahabol yung pinakang talim ng knife mga idol. At bilang negosyante nga, syempre napakahalaga sa akin ng oras dahil maraming customer ang dumarating at makakaabala tayo sa mga customer at sa mga chopper natin mga idol, kaya ginawa ko na ng paraan yan para mapabilis natin yung paghahasa natin. Pinanipis ko lang dyan yung pagkakabilog ng knife natin, pero actually yung pinakang talim niya hindi ko talaga ginagrinder yan, ano. Mas masarap kasing gamitin yung knife natin kapag sa hasaan natin nakuha yung pinakang talim niya mga idol, ano. At syempre mas matibay yung talim ng knife natin kaysa pag grinder mo yung pinakang talim ng knife, napakanipis nun mga idol, mabuto lang ng konti yun, talagang mabubungi yung knife nyo, no. At para sa lahat ng mga hindi pa marunong maghasa, sa lahat ng mga makakapanood nito, pagka maghahasa kayo guys, from point to heel at from heel to point, tas equal both side lang palagi mga idol, tas paulit-ulit lang gagawin nyo, ganun lang yung paghahasa natin mga idol. Pagka medyo meron ng mga gagaspang sa hasaan nyo, babasahin nyo lang ng tubig yan, and then hasa ulit kayo ng hasa mga idol, ano. Hanggat hindi nyo nakukuha yung talim na gusto nyo, huwag nyo titigilan sa paghahasa yung knife nyo mga idol, ano. At itong knife na nga pala na to mga idol ay kitchen knife to ni Kapogi mga idol. Pinahasa sa atin to ni Kapogi at ngayon lang tayo nagkaroon ng available time para mahasa to mga idol. At ginawan ko na nga rin ng paraan yan para mapabilis natin yung paghahasa dahil nagtitinda nga tayo mga idol. At hindi lang yung isang knife yung hinasa natin dito, marami rin talaga mga idol, ano. At syempre kapag maghahasa kayo ng knife, depende yan sa knife na hasain nyo mga idol. Kapag boning knife yung hasain nyo at medyo bago pa, huwag nyo gagamitan ng grinder kasi masisira yung knife nyo, no. Bato nyo lang talaga siya hasain mga idol, sa hasaan lang, sharpening stone lang talaga mga idol. At ito, tuloy-tuloy lang tayo ng paghahasa dito dahil di ko pa nakukuha yung pinakang talim ng knife mga idol. At abangan nyo bukas yung gagawin ko rito sa knife na to mga idol para makita nyo mabuti kung gaano kapulido yung paghahasa natin dito. Gagamitin ko siya sa deboning mga idol, sa primal cuts and deboning mga idol, para makita nyo mabuti yung talim ng knife natin mga idol. Kasi kitchen knife siya, pagka ginamit na siya sa primal cuts and deboning mga idol at ginamit nyo yan sa kitchen knife, talagang mabisang mabisa yan mga idol, ano. Kinukuha lang talaga natin dyan yung pinakang talim ng knife mga idol. Syempre sa lahat ng mga baguhan na hindi marunong maghasa, gawin nyo lang yung step by step na ginagawa natin, yung from point to heel at from heel to point na equal both side lang. Tapos paulit-ulit lang mga idol. Pag may nakakapapa kayong magaspang sa gilid ng knife nyo or sa pinakang talim ng knife nyo, ibig sabihin hindi pa pantay yung knife nyo mga idol. Kailangan pagka maghahasa kayo, pag chinek nyo yung pinakang talim ng knife nyo mga idol, wala na dapat kayong makakapa na magaspang sa talim ng knife nyo mga idol. Pagka nagawa nyo yun, okay na yung knife nyo, promise. Kahit mag primal cuts and deboning kayo ng maraming baboy, matatagalan bago pumurol yung knife nyo. Syempre, kaya nga tayo may sharpening steel. Kapag ka pumurol yung knife natin sa paggamit natin sa primal cuts and deboning, magagamit natin yung steel natin mga idol, ano. At syempre, sa paghahasa mga idol, kailangan nyo dyan ng patient dahil talagang matagal maghasa mga idol. Mahirap makuha yung talim na gusto natin dahil syempre kapag ka gumamit tayo ng knife, hindi lang naman pang gulay yan mga idol. Kailangan natin ma-maintain yung pinakang talim niya para kahit baboy, baka, manok, yung ihiwain natin or isda, madali nating maihiwa. At para naman sa mga veterano at magagaling maghasa talaga guys, bigyan nyo na lang ng idea yung mga baguhan para man sa ganun mas lalo silang matuto maghasa mga idol. Kasi yung grit ng hasaan natin, di ko rin alam kung anong grit yan mga idol, ano. Nabibili ko lang kasi yan sa mga naglalako mga idol at napakatagal na sa akin yung hasaan na yan. At ayan yung hasaan na ginagamit natin pang maintain natin ng mga knife natin mga idol. At okay naman siya, goods naman yan mga idol. At syempre meron din mga angle yan, yung paghahasa na yan mga idol, ano. Ako hindi ko na kasi kabisado dahil nawala na yung notebook ko na ginagamit ko dati sa NC1 mga idol. At stock knowledge na lang din yung mga binibigay kong idea sa mga baguhan mga idol, ano. Dahil marami na rin nanonood sa atin mga idol, ipapangako ko sa inyo na mas lalo ko pang gagalingan para mas lalo maraming matutong mga baguhan mga idol. At nakuha ko na nga yung pinakantalim na gusto ko dito sa knife na to, no. At magagamit na natin yan sa primal cuts and
and deboning. At maraming salamat nga pala kay Kapogi sa tiwala na pinahasa yung knife niya sa atin. At Kapogi, makikita mo yung resulta niyan bukas kapag ginamit natin sa primal cuts and deboning. At pwede mo na rin siya makuha dito sa may tindahan natin, idol. At syempre, in-steal ko muna yan para maitabi na natin yung knife. At kung nagustuhan niyo yung video na ginawa natin, guys, please follow my page. At syempre, para mas lalo pang maraming matutong mga baguhan, share nyo na rin.